Isa pong pinagpalang gabi sa lahat. Naway sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoon na kung saan ang araw natin ito naway napuno ng kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Maraming salamat sapagkat ngayon po ay December 5, 2023 at ang Monday Gospel po ang ating pagnilayan. Tuloy po natin itong bilang pagkain spiritual natin sapagkat bilang isang tao, hindi lang naman po tayo katawang lupa. Tayo po ay may espiritu at kaluluwa. So, ang salita ng Panginoon, tulad ng sinabi ng Panginoong Jesus, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. So, dapat, kung inaalagaan po natin ang ating katawan, pinapakain ng almusal, tanghalian, hapunan, minsan may merienda pa. So, katawang lupa yan, no? Natural natin ginagawa yan. Kapag tayo po'y nauuhaw, usa yung katawan natin naghahanap ng tubig upang pamatin-uhaw. With paano naman po ang ating espiritu? Ang Diyos ay hindi po natin nakikita at dapat po tayo may connection sa Kanya, spirit to spirit. Kasi alam naman po natin na ang katawang lupa kukunin yan ni Lord anytime. Pero nawa, itong mga nakaraang gospel, pagpapaalala sa paghahanda natin sa muling pagbabalik ng Panginoon in time. So ngayon po, ang ating gospel ay tungkol sa pinagaling ni Jesus ang alipin ng kapitan. At ang pagbasa po ay nagmula kay San Marcos, chapter 8, verses 5 to 11. Amen. So, hindi ko na po mababasa yung gospel sapagkat nasa labas po ako ngayon. But anyway, ikikwento ko na lang po sa senaryo ng gospel po ngayon. So, ang Panginoong Jesus talaga po siya nagpapagaling. Physically, nakita po natin na ang bulag ay nakakakita, ang bingay nakaririnig, nakakalakad ang lumpo, nakakapagkasaot po siya ng mga demonyo at higit sa lahat nakakabuhay po siya ng mga patay, which is kinaiingitan siya ng mga Pariseo, Saduceo, mga dalubhasa sa kautusan sapagkat hindi nila kayang gawin yung bumuhay ng patay. Talaga namang itong mga ito, kung sila pa yung naatasan na nakakaalam ng utos ng Diyos, pero sila pa yung number one na nagpapakita ng kumbaga salungat yung kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. So, ang Panginoong Hesus, isa sa mga senaryo sa kanyang buhay nung siya ay nagkatawang tao, ay may lumapit sa kanyang isang pinuno ng kapitan na inilalapit ang kanyang alipin sapagkat ang kanyang alipin ay may sakit. So, lumapit itong kapitan ito sa Panginoong Hesus at nakiusap na kung maaaring pagalingin yung kanyang alipin. So, sa encounter niya sa Panginoong Hesus, itong kapitan na to, bagamat mataas ang kanyang posisyon sa lipunan, at meron siyang kapangyarihan, no? May power siya para gawin kung ano man yung gawin, pero nakita ng Panginoong Hesus yung kanyang kababaang loob. Nakita ng Panginoong Hesus na sa dami ng mga lumalapit sa kanya, mga mahihirap, mga iba't-ibang antas ng pamumuhay, ay mayroon palang isa na nakakaangat, may kapangyarihan, na yung kapitan nito, siya yung siya yung nagmamando, siya yung nag-uutos, siya yung sinusunod. Pero lumapit ng may kababaang loob, itong kapitan na to, at humingi ng pagpapagaling sa kanyang alipin. So, ang Panginoong Hesus ay nagalak. Kumbaga, napahanga siya sa kapitang ito. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, pinagaling na niya yung alipin ng kapitan. So, makikita po natin na ang Panginoong Hesus ay pinapagaling. Kakaroon ng kagalingan tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kung makita niyo yung kwento ng babaeng dinudugo for almost how many years, sabi nga ng babae, mahawakan ko lang po yung dulo ng inyong damit, kagaling na po ako. Pero gumaling siya, diba? Hindi dahil sa hawakan niya yung dulo ng damit, kundi dahil sa kanyang faith.
So, ganun din tayo. Marami tayong mga iba't ibang karamdaman physically. Pero sa palagay ba natin, sa gamot lang tayo gumagaling? Sa advice lang ba ng doktor? Sa mga ginagawa? Hindi. Mas malakas yung faith natin kay God. Kasi kahit anong take natin ng mga gamot, pero magagalitin pa rin tayo. Tapos sinasabi natin na, ay, okay na yung pakiramdam ko, hindi ko na itutuloy yung gamot. Walang mangyayari, di ba? Pero kung yung faith natin kay Lord, alam natin na gumagaling tayo sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Diyos na may mga magagawa ang Panginoon na imposible na hindi kayang gawin ng doktor. Kaya ang faith ng kapitan na ito ay kahanga-hanga. So, pag tayo po yung nagsisimba, no? Kasi alam niyo po, pag tayo nagsisimba, tandaan natin na yung bago tayo mag-take ng communion, di ba? Ang tatatandaan yung sinasabi natin, lumuluhod tayo. At ang sinasabi natin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, kung sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Iyan ay example ng ginawa at winika ng kapitan. Diba? We're not worthy kasi makasalanan tayo Pero ano sabi ng kapitan? Sabihin nyo lang, gagaling yung alipin ko kahit hindi nyo palapitan, kahit hindi nyo papuntahan. Yung bang kahit malayo yung distance ng paggagaling ng Panginoong Jesus. But because of the faith of this may kapangyarihan na pinuno, gumaling yung alipin. Kaya tuwing tayo ay magdadasal, sasabihin natin, Panginoon, hindi ako dapat ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Actually, ang salita ng Diyos ay nakapagpapagaling. More of spiritual healing. Kasi marami tayong karamdaman spiritually Marami tayong spiritual illness. More than the physical illness na meron tayo. Kasi ang isang tao kahit may cancer siya, may taning ng kanyang buhay, mamamatay at mamamatay siya. Paano na yung kanyang kaluluwa, yung kanyang soul, kung hindi niya ito na ipagaling sa Panginoon? Because the greatest miracle na pwedeng mangyari sa atin ay mapagaling tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabalik loob natin sa Kanya. Yung taong pinakamasama, tapos nagbalik loob sa Diyos, yun na yung sagad na talagang miracle na mangyayari sa isang tao. Kaya dapat lamang tayo ay lumapit sa Panginoon. More of spiritual healing hingi natin. Baka kaya tayo nagiging magagalitin because may galit sa puso natin, may inggit. Illness yan. Kung akala natin ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling namang ng bulag na nakakita, physically, healing, hindi. Pagkatapos noon, ano sabi ng Panginoong Jesus sa mga pinagaling niya? Humayo ka na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So tayo din mga kapatid, kailangan din tayong mapagaling ng Panginoon spiritually. Kasi pagkatapos tayo pagaling ng Diyos physically, umaasa ang Panginoon na magbabago tayo ng ugali. Umaasa ang Panginoon na tayo ay magbibigay ng magpapasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa Panginoon. Yun ang masigit na binibigyan ng priority ng Diyos. Kaysa sa mga bagay na gumaling ka sa cancer mo, gumaling ka sa mga sakit mo, pagkatapos nagbalik ka lang naman sa bisyo mo, naging masama pa rin yung ugali mo. Amen? Kaya ang Panginoon, gusto niya na tayo ay gumagaling spiritually. Kasi araw-araw, kahit sabihin na natin wala tayong sakit pisikal, yung spiritual, yung mga kasalanan na ginagawa natin, yun mismo ang gustong pagalingin ng Panginoon. At hindi tayo gagaling kung maliit lang ang faith natin kay God. Na gusto mo nang magbagong buhay, gusto mo nang hiwalayan yung kabit mo, gusto mo nang tanggalin yung bisyo mo, hindi mo magawa-gawa. Kasi nga, hindi tayo nagpapasakop, hindi tayo sumusunod sa mga advices ni God. Ano ba yung remedy? Ano ba yung gamot natin? Ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ko nga sa inyo, kapag tayo ay lumuluhod, bago tayo mag-communion, pinapaalala sa atin ng kwentong ito na Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Nung sa isang salita mo lamang, igagaling na ako.
Ganun ang kapitan. Di ba? Humility, acceptance, the miracle, the trust na gusto niyang ibigay sa Panginoon. Tayo, hanggang kailan ba tayo nagtitiwala sa Panginoon? Sa isang salita lang ba ng Panginoon, gagaling na ba talaga tayo? Kapag sinabi ba ng Panginoon na ibigin mo ang iyong kaaway, iniibig ba natin? Salita na yung Panginoon. Pag sinabi ba ng Panginoon na huwag kang magnanakaw, ginagawa ba natin? Isang salita yun ng Diyos na pwedeng magpagaling sa atin. So, dapat lamang na tayong mga nilikha ng Panginoon. Ano ba ng antas ng buhay natin? Ano man ang pinag-aralan? Ano man ang kinalalagyan natin ngayon? Gusto ng Diyos na makita sa atin na tularan natin yung kapitan, yung pinuno na kahit pataas siya, makapangyarihan siya, may pakialam siya doon sa kanyang nasasakupan. May pakialam siya doon sa kanyang alipin. Sa panahon ngayon, kung ikaw ba'y mayaman, matalino, mataas ang pinag-aralan, bawa doktor ka, attorney ka, engineer ka, presidente ka, paano natin na ipapakita sa mga taong maliliit in a way na yung mga taong walang-wala, hindi nakapagtapos ng pag-aaral o walang pinag-aralan, paano natin may papakita sa kanila yung ating compassion, yung ating pagmamahal, na yung mga taong ito ay very blessed na sila ang makapagbibigay at hindi sila ang bibigyan. Paano natin nagkakaroon ng concern? Halimbawa, sa may bahay, sa bahay, yung kasambahay, amo ka, ikaw yung boss, paano mo ipinapakita sa mga kasambahay mo o sa katulong mo o sa maid mo na concern ka sa kanya? Pinagtatrabaho mo siya ba ng more than sobra-sobra na wala ng pahinga? Hindi mo ba siya pinagde-day off? O kulang yung kanyang sinisweldo, very underpaid siya, wala siyang mga benepisyo? Ganun ba tayo magtrato dahil siya maid? Wala siyang natapos, mahirap lang siya. Ikaw, amo, may karapatan ka, you have the power to pay, you have the power to demand, mag-utos. Maliit, sa madaling salita, maliit yung tingin na natin o ng iba sa mga kasambahay. Ito example lamang, ha? So, pero kung ikaw yung tipo na amo, pero ang turing mo sa kasambahay mo ay kapamilya, diba? Hindi ibang tao. Kasi mga kapatid, kung paano mo tinatrato ang iyong kapwa, ganun din na ibabalik sa'yo. Kaya pag tinatrato mo ang mga katulong mo ng maayos, ikaw ang magbebenepisyo bilang isang amo. Kasi gagawang kanila ng mabuti. Matatanim sa kanilang isip na, ay, si ate, si kuya, si sir, si ma'am, katulong ako pero kung bigyan ako ng atensyon, pagka birthday ko, naalala ko. Kapag kumakain sila, isinasabay nila ako. Kapag may sakit ako, pinapagamot nila ako. Amen? Sometimes we have to feel the universal rule eh. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo. So, let's think of it. Magpalit kayo ng posisyon. Ikaw yung katulong, siya yung amo. Minsan kaya tayo nakakagawa ng masama sa ating kapwa kasi hindi natin ginagamit yung universal rule na yan eh. Na huwag kang magnakaw. Di ba kung, diba? Huwag kang magnakaw para kung ayaw mo palang nakawan ka, huwag kang magnakaw. Kung ayaw mong nakawin yung asawa mo, huwag ka rin magnakaw ng asawa. Amen? Kasi ang Panginoon, ang salita ng Diyos, gabay natin yan sa buhay. Sa panahon ba natin ngayon na talagang fast technology na, lahat-lahat, napipindot na lang, cashless na. Amen, napakadali nang gumawa ng kasalanan. At sinisilaw tayo ng dyablo sa mga makikinang na pang-akit, pang-tukso dito sa mundo. Na dapat habang nagkakaroon tayo ng degree, umaasenso ang buhay natin. Halimbawa, nagsimula ka sa mahirap hanggang sa nagsikap ka, pataas ng pataas yung antas sa buhay, yumayaman ka, umuunlad ka. Dapat mas pababa naman ng pababa ang pride mo. Hindi mo dapat titignan na mas mataas ka kaysa sa iba. Sapagkat walang mataas sa ating kahit isa. Sapagkat ang meron tayong kayamanan, yung pinag-aralan natin, hinihiram lang natin yan sa Diyos. Kung tutusin, kaya yung bawiin ng Panginoon.
anytime. Amen? Kaya pag tayo ay nagmamahal sa ating kapwa, lalo na sa mga mahihirap, ang minamahal natin ay yung Diyos. Sapagkat kung ano man ang ginawa natin ng maliit sa ating kapwa, ginawa natin sa Panginoon. Ang buhay natin minsan lang, bakit di natin ialay ang ating kakayanan? Maybe it's talent, it's time, it's treasure, para i-glorify si God. At napapakita natin yun sa pamamagitan ng ating kapwa. Sapagkat we cannot say, Lord, Lord, I love you. Kung hindi mo naman minamahal yung taong hindi ka mahal-mahal, yung taong, yung kapwa mo na inaapi mo. Amen. Sabi nga, kung ano'y sukatan na ginagamit mo, eksakto, yun din, ang sukatan na gagamitin sa iyo ng Diyos. So, kung hindi ka nagpapatawad sa iyong kapwa, sa mga nagkasala sa iyong kapwa, never ever ka din patatawarin ng Panginoon. Pero kung nagpapatawad ka sa iyong kapwa, papatawarin din tayo ng Diyos. Amen. The humility na ipinakita ng kapitan na nagpapaalala sa atin na wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Na kahit gaano kamahal ang bahay mo, ang kotse mo, ang dami mong negosyo, yan ay malaking karuhaan lang sa Diyos. Mahirap ka pa sa daga. Kung tayo naman ay mahirap sa pagkikipagkapwa-tao, ay mahirap tayo sa pagmamahal at pagtulong sa ating kapwa. Sapagkat hindi yan ang basihan ng Diyos. Salamat sa Panginoon kung tayo ay nakakaangat sa buhay. Gamitin natin yun to glorify God. Maging instrumento tayo para tulungan yung mga taong nangangailangan. The humility, napakahalaga. Nakakahanga ang taong mataas, ang pinag-aralan, may kapangyarihan. Pwede mag-manipulate ng kapwa, pero hindi niya ginagamit yun. Bagkus, ang ginagawa niya, isinishare niya yung blessing, tumutulong siya sa kapwa. Amen. Yung humility, kinakatok tayo ng Panginoon. Baka naman ma-pride na tayo ngayon. Yung bang mabilang, alam mo yung mabilang yun, o tinulungan na kita, tama na yan. O may pera na ako, may naipon na ako sa bangko, akin lang to. Tutulungan ko lang yung makakaganti sa akin. Yung humility na tinatouch sa atin ni Lord na kamukha ng Panginoong Jesus na pinakita niyang kababaang loob na anak siya ng Diyos, pero ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. Hanggang saan ang humility na pwede natin ibigay sa ating kapwa? Dapat ang humility na yan ay nanggagaling sa pag-ibig natin sa Diyos. Sapagkat kung walang pag-ibig, we cannot be humble. Ang nangyayari, naging hambog tayo. Amen. Maganda yung pagka nakaburol ka na, sasabihin ng mga dadalaw sa iyo, ay, napakababa ng kalooban ng taong yan. Sapagkat ang mga taong may mababang kalooban, nakikita ang Diyos. Gusto mong makita ang Diyos? Hindi physically, but spiritually mararamdaman mo na ang Diyos ay nasa sa atin. Amen. Yung bang tipong, ikaw pa ang humahanap ng paggawa ng mabuti. Hindi na yung mabuti ang lalapit sa iyo, ikaw na yung maghahanap ng mabuti. Kaya na marapat lamang na suriin natin ang ating sarili. Ako ba'y may kababaang loob? Humihingi na ng tawad sa akin, ayaw pa rin patawarin. Samantalang ang Diyos, lagi nagpapatawad. At ang quality ng forgiveness ni God ay yung forgive and forget. Amen. Lahat yan ay bagyan timpala. Sapagkat ang taong nagpapakababa ay itinataas ng Diyos. Kaya kung ikaw ay naisahan, nautangan ka, hindi ka nabayaran, okay lang yun. Kay Lord naman galing yung mga pinahihiram mong pera eh. Ikaw ay pinagtaksilan, okay lang yun. Hala na si Lord doon, siya nang gaganti, siya nang magpaparusa. Ang tinuturo lang sa atin ng Diyos ay maging mababa ang kalooban. Amen, hindi tayo lugi. Yung kapag minura ka, pumurahin mo din, hindi ka lugi.
Ang kababaang loob ay nagpapakita lamang ng karunungan, that you have the wisdom. Kasi kapag ginawa ka ng masama, tapos gagantihan mo ng masama, pareho na lang kayo. Baka mas pasahol ka pa. Sapagkat pinatulan mo yung baliw, di mas baliw ka pa. Amen? Kung ginawa ka ng masama at hindi ka gumante, panalo ka dun. Panalo ka kay Lord. Kasi nandun yung humility. Kaya, isipin mo na lang na ang Panginoong Jesus napakabuti. Walang ginawa kundi kabutihan sa atin. Tapos pinako pa sa krus. Tayo pa kaya? Diba? So, the humility na ipinakita ng kapitan, yun. Dapat natin tularan. Pangalawa na pinakita niya, yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala siya sa Panginoong Jesus na mapapagaling. Ganon din tayo. Kung minsan pag sobrang na mabigat ang mga problema natin, ang mga pagsubok sa buhay natin, nawawala na tayo ng tiwala sa Diyos. Kung tayo ay patuloy na mawawala ng tiwala sa Kanya, paano tayo makakapasok sa langit? Amen? Yung bang tipong, yung mga santo, no? Yung mga santo, halimbawa, si San Lorenzo Ruiz. Hindi ba? Inilubog siya sa malaking dramang nakatiwarik. Kasi gusto siyang paalisin sa kanyang faith. Pero hanggang kamatayan, hindi niya ipinagpalit ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ganoon din tayo. Sapagkat ang nagtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen? Ano ba naman yung pagtitiis na gagawin natin dito sa mundo? Kung ang kapalit naman nun ay buhay na walang hanggan. Pagtitiwala sa Diyos. Na kahit mawala ang lahat sa iyo, kahit ang buhay mo, hindi ka natitinag, hindi nagbabago ang pagkakilala mo, ang pagkabilib mo sa Diyos. Hindi yung kapag nandyan na yung pagsubok, namatayan ka na ng mahal sa buhay, nalugi yung negosyo mo, nasunog yung bahay mo, wala na. Sisisihin mo na ang Diyos. Bakit Lord, ganito ang nangyari? Naglilingkod naman ako sa iyo. Bakit ba? Meron tayong maraming question. Kung tutusin, wala tayong dapat i-question kay God eh. Ano man yung kinalalagyan natin ngayon? Kahit naglilingkod ka at may sakit ka, wala. Bakit? Lahat ng bagay may dahilan. At may mga bagay na hindi masasagot. May mga tanong na hindi masasagot. Sapagkat limited lang yung ating kaisipan. Ngunit ang kaisipan ng Diyos ay unlimited. Siya lang ang makakasagot. Pagtiwala lang tayo sa Kanya. Amen. Sapagkat kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, the trust is the foundation of love. Bible is all about love. Forgiving is about love. Being humble is about love. Pag-ibig. Diba? Love, faith, hope. Pero ang mananatili, diba? Pinakamataas sa lahat ng pag-ibig. Sapagkat ano man ang ginagawa natin kung may pag-ibig, andun ang kababaang loob, andun ang pagtitiwala. Amen? Actually, itong kapitan na to, ang ganda ng pinakita niya eh. Hindi niya tinignan yung kanyang posisyon. Kundi, nakita niya na meron pang mas higher sa kanya na makakagawa na hindi niya magagawa. At yun ay yung Panginoong Jesus. Amen. The humility, the trust, napakahalaga nan sa pananampalataya natin sa Diyos. Kasi once na mawala ang pagiging humble natin, kamukha na tayo ni Satanas, mayabang, full of pride. Diba? Kaya nga siya naging demonyo eh. Kasi pride. Yan ang diferensya sa ating mga tao eh. Yung pride. Yung bang lagi nating inisip na nalugi ako, natalo ako, nasaktan ako, puro ako. Samantalang ang Panginoon, napaka-selfless. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, hindi para sa kanya. Amen. Tsaka, kapag tayo ay nagpapatawad, nagpapalaya ng galit, tayo ang unang lumalaya. Amen. Kaya dapat yung pagtitiwala natin sa Panginoon, hindi lang 100%.
100%. Beyond that. Amen. Kasi kapag yung pagtitiwala natin sa Diyos, nandyan na, hindi na natitinag, maraming magagawa ang Diyos sa buhay natin na hindi nakikita ng iba. Diba sabi ng Panginoon, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nakita. Just stay humble. Kailangan lang natin maging humble na tao. Kailangan natin lamadan yung pride na yan. Ano man yung pride na nasa puso mo ngayon, tanggalin mo. Kasi ang pride ay sa demonyo. At isa yan sa mga dangerous na kasalanan. Yung pride. Humility. May reward yan kay God. Yung pagiging mababang kalooban. Amen. At pagtitiwala na talagang hindi rin natitinag. Nagtitiwala ka nga sa doktor eh. Nagtitiwala ka nga doon sa boyfriend mo, asawa mo eh. How much perfect ka? Hindi tayo magtiwala. Na siya magmayari ng lahat ng nilikha dito sa mundo. Mapatao, mapahayop, mapakalikasan, ang araw, ang buwan. Pa kaya dinadala natin problema ngayon, hindi natin makakaya sa tulong niya. Amen. Kung ano man yung mga kasalanan natin, ilapit natin sa Kanya. Humingi tayo ng tawad. Paggaling yan. Kung puno ka ng bisyo, inom, alak, babae, sugal, sakit yan, spiritual. Lumapit tayo na may kababaang loob sa Diyos. Humingi tayo ng tawad. Magtiwala tayo. Kasi talaga naman kung tayo lang naman, napakahirap tanggihan ng soft drinks. Napakahirap tanggihan ng mga junk food. Bakit? Flesh. Tawag ng laman. Actually, ang kalaban natin talaga, ang ating mga sarili. Ang demonyo, talo na yan eh. Mula nang mamatay at muling mabuhay ang Panginoong Hesus, kapag tayo gumagawa ng kasalanan at nagbalik loob tayo sa Diyos, ang una nating kalaban sarili natin. But we have to use our free will. Yung kalayaan natin pumili, dapat natin piliin ang Diyos. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Kailangan isa lang. Diyos o kayamanan. Bisyo o Diyos. Pagpapatawad o hindi pagpapatawad. Amen. Every day, it's a choice. Lagi tayo pumipili. Nawa lagi nating piliin yung kababaang loob. Yung pagtitiwala sa Diyos. Ano man ang antas natin sa buhay. Ano man yung kinalalagyan natin. Amen. Sapagkat kapag nakita ng Panginoon ang kababaang loob sa atin, I will assure you, tataas tayo ng Panginoon. Maaari kang paunlarin sa buhay mo, pero ang pinakamahalaga, yung pagtataas na papunta sa langit. Amen. Yung ba lagi natin nakikita, ay, nakagawa ko ng kabutihan ngayon, nakatulong ako sa kapwa ko, pero hindi ako to, ang Diyos, ang gusto kong mag-glorify. Amen. Yung bang tipong, Lord, ang dami kong problema ngayon, patong-patong sunod-sunod, pero nagtitiwala ako sa iyo, hindi mo ko pababayaan. Amen. Sa ating mga tao, inaasahan yan sa atin ng Diyos. Gaano ba natin siya kamahal? Love God above all. Tigin natin ng Diyos, mahigit sa lahat. Para pag dumadating sa atin yung mga pagsubok, yung mga bagay na kamukha ng mga sakit, kawalan ng pera, masunog ang bahay, broken relationship, hindi tayo broken. Kasi buong buo tayo dahil nandiyan ang Panginoon. Kapag si Kristo ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Wala. Amen. Kakampi mo yung pinakamataas pinakamakapangyarihan. Sapagkat yung takot na meron tayo ngayon, galing niya sa dyablo. Huwag kang aasa sa tao, sa kapwa mo, na ididepende mo na ang buong buhay mo doon. Na kapag nawala yung property mo na yun, yung tao na yun,
wala, sira na, wasak na ang buhay. Maglalaho ang lahat. Maglalaho ang lahat. Yung kinababaliwan nating wifi, yung bahay, yung lahat. Ngunit kahit isa sa salita ng Diyos ay hindi mawawala. Sutong ka na. Sigurista ka na. Diba? Ano tayo madadala pag tayo ay pumanaw? Kaya lagi nating isik ang habag ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging humble. Pagiging mapagtiwala sa Panginoon. Amen. Pero, take note, hindi lang yung mga may kakayanan sa buhay, may posisyon ang nagiging mapagmataas. Minsan, kung sino pa yung mahirap, yung walang-wala, sila pa mayabang. Diba? May case na ganun, wag din. Hindi ba? Wala ka na nga, mayabang ka pa. Wala ka na nga, mabisyo ka pa. Wala ka na nga, tamad ka pa. Amen. Kaya kailangan lamang na both side, ano man ang antas sa buhay, the humility, the trust should be there. Amen. Sana mapagnilayan natin ito kasi ang salita ng Panginoon ay magpapagaling sa atin yan. Nagpapaalala sa atin na, oops, yabang mo ngayon parang tumitibok ang puso mo dahil sa iyo Hindi. Tumitibok ang puso natin dahil sa Diyos. Nakaka-blink yung ating mga mata dahil pa rin sa Diyos. Nakakakilos ang bawat parte natin ng katawan dahil sa Diyos. At tayo pagmamayabang. Hinihiram, temporary, meron tayo. Wala. Amen. Kaya marapat lamang na lagi nating alalahanin na nabubuhay ako dapat para sa Diyos. Dahil sa Diyos at para sa Diyos. Tayo po magkaroon ng closing prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Salamat Panginoon muli sa pagpapaalala mo sa amin na ibaba namin ang aming kalooban. Yung humility ay gusto mo pong makita sa amin. Yes, Lord, naging mayabang kami sa mga nakaraang panahon. Nangapi kami ng kapwa. Maaring kami ay tinignan namin ng mataas ang aming sarili. Pero Panginoon, tulungan mo po kami na kahit kami ang tama, nasa lugar, ipakita pa rin namin ang kababaang loob namin. Ipaalala mo na lahat ay hinihiram at temporary. Kahit mataas ang pinag-aaral namin, Lord, ipakita mo sa amin na wala sa katalinuhan, kaya tumitingin kundi sa karunungan. Mahirap pa kami sa daga, Lord. Tutusin, ikaw ang tunay na kayamanan, Panginoon. Turuan mo kami maging humble at magtiwala sa iyo ng buong sa iyong mga salita. Sapagkat, Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo na, Papa, ay gagaling na ako. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami paituro sa tukso at diyan mo po kami sa lahat ng masama. Dalangin ko po ang inyong pamilya na magkaroon ng kababaang loob ang bawat isa, pagmamahalan, pagtitiwala na ang Panginoong Hesus sa maging sentro ng inyong pamilya, sa mag-asawa, si Kristo, maging sentro ng inyong pagmamahalan. Dalangin ko po ang buong mundo na matouch ni Lord ang mga taong nagmamataas pa rin hanggang ngayon. Mga taong hindi pa rin nagpapatawad at lumilimot. Mga taong kulang na sa tiwala dahil sa pagsubok na dinadanas.
And I pray, ito pong Facebook live na ito, ipatuloy gabayan ng Diyos na araw-araw na maghatid ng gospel for the glory of the Lord kahit online. At humingi po akong panalangin sa inyo na gabayan ako ng Diyos physically, yung health ko po, and bigyan po niya ako ng humility sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sapagkat ang Panginoon ang gusto ko pong maipagmalaki sa Facebook live na ito. Panginoon, maraming pong salamat sa habag, sa pag-ibig mo, sa kababaang loob na pinakita mo. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. So, maraming pong salamat at yun nga dapat sa bahay po ako magla-live kaya lang lumabas po kami. So, dito ko na po nag-live. Dito po ako ngayon sa Robinson, Malolos. Yung mister ko na dun. Sabi ko, iwan muna niya ako, tatapusin ko tong live ko. And of course, inimbitahan ko po kayo kung hindi nyo naumpisahan ang Monday Gospel, pwede nyo po i-replay sa Facebook account ko po ng Angelica Dorde o kaya sa YouTube channel ko po ng Angelica Dorde. Pa-subscribe na lang po para someday, kung lolobin ng Diyos, makapag-live din po tayo sa YouTube. Nakapag-live din tayo sa TikTok. Yan. Dapat ang salita ng Panginoon viral. Amen yan dapat. At pakishare na lang po itong Monday Gospel sa inyong timeline, group chat, para masunod po natin yung Great Commission na ipalaganap ang mabuting balita sa buong mundo. So napakadali na lang yan. Isang pindot lang, pwede mo na yan i-share sa timeline. Huwag mo kahihiya na may makita mga ganitong content sa iyong timeline. Kasi kapag kinahiyan natin ng Diyos, kaya din tayo ni Kristo sa harap ng Ama. And of course, utos din talaga ng Diyos na magbasa tayo ng Bible everyday. So kung din tayo nakakapagbasa, pwede tayo makinig sa mga ganitong content online, social media. Hindi lang naman sa akin, pwede kayo punta ng YouTube, may mga pare na everyday nagbibigay ng gospel. Basta importante, wag po nating matatapos ang bawat araw na hindi po nataniman ng Diyos ng salita. Kasi kahit alam na natin ang mga utos ng Diyos, hindi kayo nagtataka, nagkakasala pa rin tayo. Minsan yung kasalanan natin paulit-ulit pa. So, tanging si God lang ang magbibigay sa atin ng advice, spiritual advice. At ang mga pare, madre, preachers, ako, instrumento lang ako. Kasi kahit ako nagsasalita, nakikinig din ako sa mensahe ng Diyos. Sapagkat naniniwala ako na kapag tungkol na kay God, yung pinag-uusapan, nandun yung Holy Spirit. Amen? Siya ang magtuturo kung ano sasabihin ko, no? At yung galing sa Panginoon. Naniniwala ako dyan. Basta maging humble lang tayo. Hingin lang natin sa Diyos na tayo ay nangangailangan ng spiritual healing. Because Jesus Christ is our divine healer. And of course, ang Word of God, Daily Gospel, ay mula Monday to Sunday. So, Monday to Saturday, 6 p.m. Usually, lalo na pag meron po tayong guest preacher. At kapag Sunday, 6 a.m. ng umaga. So, bukas po kung lolobin ng Diyos, ang November 6, 2023, Tuesday Gospel. Ang magiging guest po natin is si Brother Derek Refujo from El Shaddai. So, paminsan-minsan po, pag available po yung mga kilala kong preachers sa buong Pilipinas, kahit saan daw pa yan, ini-invite ko po sila ng mag-guest at sila po magbigay ng reflection. So, ako lang, support lang ako. Host lang ako ang host. Pero pagka wala po akong guest, ako po lahat. Ako yung host. Ako yung nagbibigay ng reflection. At ang Facebook Live na ito ay nag-start ng August 5, 2019. Sa awa ng Diyos, kahit maraming pinagdaanan ang Facebook Live na ito pa rin, narinig niyo pa rin yung boses ko. Talagang hindi ako nagpapakita kasi gusto ko boses lang. Kasi ang gusto naman talaga ng Diyos ay pakinggan natin yung kanyang mensahe. Sapagkat sa pakikinig, doon nagmumula ang pananampalataya. So paano tayo maniniwala sa isang bagay kung wala tayong nadinig? Tinuturuan tayo ng Panginoon. So, nasa atin na yun, Sayang naman ang 24 hours kung wala sa schedule mo ang pakikinig sa salita ng Panginoon. Kahit ano man ang ginagawa mo Nakahiga ka ngayon, kumakain ka. Kung gusto mong makinig, magagawa mo. Amen.
Kasi importante yun. Importante yung salita ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo. Sapagkat ang salita ng Diyos, nandyan yung tunay na kayamanan na pangbuhay na walang hanggan. So, muli, inibitahan ko kayo bukas, alas 6 ng gabi, si Brother Derek, ang guest preacher. Tapos, I guess, sa Wednesday Gospel, si Brother Francis din naman. So, itong December na ito, medyo marami-rami tayong guest preacher. Kaya lang, yung iba hindi maka-oo kasi pag pumasok na yung simbang gabi, busy na sila. Kaya asahan nyo, from August 15 hanggang sa katapusan, August 15 tuloy, December 15 hanggang December 31, puro ako ang magbibigay ng reflection. Then, by January 2024, kung lolobi ng Diyos, mag-start na naman tayo din mag-invite. So, minsan naiiba din po yung oras ng live ko. Depende po sa, tawag dito, availability ng preacher. Minsan kasi may mga preacher na, ay, sister, di ako pwede ng alas 6 ng gabi. Baka pwede alas 12 ng tanghali. O, yun, adjust na lang ako. O kaya, pag ako, hindi ako pwede ng alas 6 ng gabi, nag-a-adjust din ako. Ako minsan ganyan, nasusumpungan na nasa ibang lugar. Basta may pagkakataon. Ginagamit ko yan, ginagrab ko yan para makapag Facebook live ng gospel. Amen. And of course, huwag tayo masatisfy na Sunday lang tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Araw-araw tayong pinapakain ng Panginoon. Dami-dami biyaya si Lord, no? Tapos Sunday lang. Although talaga Sunday naman talaga ang attend ng mass para sa araw ng pamamahinga, pero everyday kailangan nating mabusog sa salita ng Panginoon para kapag natutukso tayo, naalala natin, ay oo nga pala, nung Monday Gospel, ang message ni Lord is paghahanda kasi darating si Lord anytime, hindi natin alam ang tamang oras para magnanakaw. Ay, nung sumunod pa ng gospel, sabi, ang message is, magpatawad kayo sa iyong kapwa, di ba? So, kasi malalaki na tayo Hindi na tayo pwedeng pukpukin ng nanay natin, tatay natin, lola at lola natin, sabihin na, ganitong gawin mo. Amen? Tayo na magdi-decide sa sarili natin. Kaya nga nandiyan ang salita ng Panginoon para ang Diyos mismo ang magpaalala sa atin. Diba? Kasi mahal na mahal tayo ng Diyos Hanggat nabubuhay tayo din sa mundo, mahal na mahal niya mga makasalanan. Ayaw lang niya yung kasalanan na ginagawa natin. Pero wag nating abusuhin ang pag-ibig ng Diyos. Kasi may katapusan din yun. Kapag sa araw lang ng paghukom, tapos na. Ang habag, tapos na. Paghuhusga na. Mahirap namang sabihin na ikaw, Brother Ian Canson, napakawalang niya mo, no? Hindi ka papasok sa langit, doon ka sa impyerno. Yung pa gusto natin, yung tinasabi na pagsisisi na sa huli. O sasabihin kaya, ikaw Sister Cecil, you are a good and a faithful servant. Halika, pumasok ka sa langit, makisalo ka sa aking kagalakan. Kaya walang tao na pupunta sa langit na mayabang, na na may pagdududa sa Diyos. Amen. So, lagi kong ulitin to na ang totoong problema na hinaharap natin, lahat tayo, ang question na, paano ako makakapasok sa langit? Yan ang pinakamabigat na problema. Hanggat wala tayo sa langit at pinapasok tayo ng Diyos, hindi pa tayo kampante. Amen? Kahit everyday ako nag-gospel, hindi ako kampante. Kasi may mga dumadating na tukso, mga pagsubok, kailangan kong magtiis hanggang sa wakas. Sapagkat ang nagtitiis hanggang wakas, yun lang ang maliligtas. Amen. Maraming pong salamat. Huwag niyo pong kalimutang magdasal bago matulog. Kasi baka hindi na kayo gisingin ni Lord. Magpatawad bago matulog, humingi ng tawad. Amen. At pag nagising tayo sa panibagong umaga no December 6, 2023, ang una nating gagawin, magpuri sa Diyos, magpasalamat, sapagkat binibigyan naman tayo ng panibagong pagkakataon para magbalik loob sa Kanya. Tayo nabubuhay para una maglingkod sa Diyos. Tayo nabubuhay dahil sa Diyos. Amen. Kaya magbantay tayo sapagkat aagawin ng dyablo yan
Sapagkat sa panahon na ito, gusto niyang marami siyang maisama kampon sa impyerno. Pero ang offer ni Lord is ang buhay na ganap at kasiyasiya. At yun ay ang buhay na walang hanggan. Patuloy lang tayong maging mababa ang kalooban at magtiwala sa Diyos kamukha ng ginawa ng kapitan sa kanyang alipin. To God be the glory.